Huwag niyong panoorin ito at nakakadiri. Pero kayong nandyan, nasa loob at nasa live na natin, mga bossing, eh, hindi ko na kayo masisisi. Wala pong walang magsasabi mamaya, uy, alisin mo na yan, kumakain ako. Kasi sa title pa lang ho natin, eh sinabi na natin, walang, huwag niyong panoorin at nakakadiri po. Pero bago tayo pumunta, rumekta doon, mga bossing, panoorin muna ho natin, no? Si Banat Bay. Naku, may taga Marikina, si Managers TV Channel. Shout out po sa iyo. Panoorin muna natin si Banat Bay kung paano po ipagtanggol, idepensa ang Vice Presidente. Ito po ay tungkol, mga kababayan, doon sa sinabi ng Vice Presidente, madali lang naman magpadala ng eroplano. Ano? Yun yung mismong narinig natin sa Vice Presidente. Madali lang magpadala ng eroplano. Ngayon, pakinggan ho natin kung ano ang sasabihin ni Banat Bay at kung paano didepensahan po ang Vice Presidente. Pasok, boss! Uy, may bago na naman silang paninira kay VP Sara. Pansinin ninyo pagkatapos ng ilang araw na tahimik sila sa programa natin kay VP Sara na Ano programa nila? Meron daw? Ano? ibalik ang tapang at malasakit, Meron ba nun? Ibalik ang tapang at malasakit? Oo, may programa pala ang Vice Presidente. Akala ko kasi, mga bossing, yung tatanim-tanim na naman, no? Yung photo ops na tatanim-tanim mo. Kasi kadalasan mo kasi, mga kababayan, ang nakikita ko sa Vice Presidente, panay lang po yung ano tawag doon? Panay lang po yung may travel dito, pupunta ng ibang bansa, pupunta doon sa Dahig, sisigaw ng bring him home. Yan lang po yung nakikita ko, mga kababayan Tsaka yung babanat sa Pangulo, bibirahin yung gobyerno, kasama naman siya doon sa gobyerno, at lalong-lalo na, mas madalas kong nakikita ang Vice Presidente kapag sinasabing, pinupolitika lang po nila kami. Yun yung mga nakikita ko. Pero may programa. Sige, pakinggan natin kung ano yung programa nila, mga boss. na ang Friday at Saturday, Sunday na sila naglabas ng balita. Napapaghalataan na may kumukumpas na PR. Ito kaya yung nabigyan ng maleta? At ang napili nilang salsalin? Ako, wala na. Late na sa balita ho. Iniba na. Iniba na, di ba? Hindi na daw maleta. Yung huling mga ibinabalita nila, mga folder na lang. Wala na, hindi na uso yung maleta ni Saldico. Kung ano-ano na nga po yung sinabi, may maleta, merong paper bag, meron pong folder naman, may expandable folder pa. Diba? Wala na maleta, hindi na uso. No, kasi nabuko na mga kababayan nalaman, bakit ganon? Sabi nila maleta nung una, nadulas. Si attorney, paper bag naman daw. Tapos, nadulas na meron namang expandable na naman daw, folder. Wala nang maleta. Bago na. Ay sinabi ni VP Sara na madaling magpadala ng eroplano kung gugustuhin ng gobyerno. Di ba yun naman talaga ang sinabi? At ang tinutukoy niya doon yung panahon ng COVID-19, yung panahon ho ng pandemya, malayong-malayo po kasi mga kababayan. Doon sa sitwasyon ngayon, ng gitnang silangan doon sa Iran, kalaban ng Estados Unidos at kalaban po ang Amerika, Estados Unidos, no? At yung kumbaga yung Israel. Magkaisa lang ho yun, ha? In English, Tagalog ko lang. Yung Amerika at Estados Unidos. Iba yun, kasi yung eroplano ho doon, mga kababayan, may sasalubungin pong mga missile. Hindi ho kagaya nung panahon ng pandemya, wala lang, magmask ka lang ng gano'n, takip ka, sakay na eroplano, okay na, go na, one seat apart lang, okay na. Di ba? Pero yun naman talaga ang tinutukoy ng Vice Presidente. Di ba, panahon ng pandemya, panahon ng tatay ng Vice Presidente. Doon talagang madali. Pwedeng makiusap, ilikas na po namin ang aming mga kababayan. Pero yung sitwasyon ngayon, doon sa Iran, sitwasyon doon sa mga pipick upin na mga Pilipino sa Dubai, sa Saudi Arabia, delicates. May panganib na posibleng kaharapin ho, mga kababayan. Kaya humahanap ng tiempo at timing ang ating gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos
para makapagpadala ng eroplano. At ayun nga po mga bossing, nakapagpadala pa din ang ating gobyerno nung medyo humupa na at medyo nagbubukas na po yung mga paliparan. Di ba? Oh. At kinumpara daw sa COVID. At syempre, ang angle ng mga bayarang media Yan naman, boss. Talaga namang COVID, di ba? at bayarang troll ay Kaya nyo pa? iba daw ang COVID at gera. Ang hindi Ano naman talaga, sir? nila maintindihan ng issue ni VP Sara Duterte ay yung political will ng gobyerno na gawin ang lahat ng paraan para mapauwi ang mga kababayan natin. Ginawa naman po talaga ang lahat ng paraan, mga bossing, at nag-antay ng tamang pagkakataon nang walang mapapahamak na mga kababayan natin. At eto ho, mga bossing, mismong sila ang magpapakita na ang gobyerno natin, no, sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos, ay nagpadala ng eroplano po para sunduin yung 299 na kababayan natin. Kailangan dito timing. Hindi pwede dito bara-bara. Hindi pwede dito, o meron na. Kahit na meron ng eroplano, kung meron na masasalubungin ng mga missile niyan, hindi pa din didiretso at hindi pa din tutuloy. At malamang sa alamang, pati yung mga kapwa natin, mga kababayan, na dapat sasakay doon sa eroplano na yun, baka hindi tumuloy pag alam nila na may sasalubong na mga missile pa din doon sa sinasakyan nilang eroplano. Di ba? O eto mismo, sila magpapakita na nakahanap ng tempo, timing ang ating gobyerno para ma-pick up yung mga kababayan natin. Pakita nyo na. At may pera ang gobyerno para kumuha ng flights or yung mag-rent ng eroplano pero hindi ginagawa kasi inutil si BBM. Pakita mo na muna bago ka mag-inutil-inutil dyan. Oh. Kesyo wala daw bumabiyahe ngayon. Totoo bang walang bumabiyahe ngayon? Panoorin mo ito. Nung panahon ng kasagsagan, mga kababayan, kainitan, naalala nyo, ibinalita po sa buong mundo. Miski ho tanongin nyo yung mga nakatira doon sa Dubai, pati po yung Dubai airport, mga kababayan, napasabugan. Kaya nga isinarado. Di ba? Ngayon, pagkatapos ng lahat, ayan na. Mga kaninang umaga sa NAIA Terminal 3 ang eroplanong Mulan, ang 299 na Pilipino. Ilan lang sila? 299, mga bossing. Sa pangunguna po ng gobyerno ng Pilipinas yan. Sabi ni Jorge Edralino, FYI, dito sa Dubai, lahat ng mga eroplano na umalis, may escort na mga jet fighter. Saan ka nakakita ang ganyang bansa? Wala. Sa UAE. Diyo ba? Ayan, mismo sila na nagpapakita. No? Sa mga kababayan natin na ipit sa bakbakan sa Middle East. Pero ayon sa Department of Migrant Workers, hindi pa ito ang repatriation flight ng gobyerno. Meron naman pala Take note hindi pa gobyerno nagpauwi dyan. Pero sino? Parte pa din ng gobyerno, mga kababayan. Gobyerno pa din po. Pilipinas pa din po. Diba? Sabi ni Transformer, madali talaga magpadala ng eroplano pero kung sa war zone, papuntahin, bawal yan kung walang clearance. Kung hindi mayaman ng UAE at hindi na-intercept ang mga missiles ng Iran, sure, wala na kaming Burj Khalifa. Diba? Ayan at meron pa nga hong sumunod, mga bossing. Ilan pa? Halos 90 pa po ang sumunod na inaiuwi po sa mga kababayan natin. At hindi lang po basta-basta iniuwi ang ating mga kababayan. Sasalubong na merong pagtuturo at pagga-guide kung paano magnegosyo at kung paano din po magtrabaho. Yung mga bagong skill, reskillso, mga boss chief amo, sir. No, sabi ni Aurelia, sabi ni Alonli TV, si Bayad by magpiloto ng eroplano kasama si Sarah at Chucky. Nagmamagaling sila mga obob daw. Obob daw si Banat Bayo, sabi.